So di nagkakablangan, atong ihatag si Brother Paul San Pablo Alima. Dengan salamat Brad Nicodemus o maayong gabi kanatong tanan. So salamat kaayo no sa inyong pagtubag sa tawag sa inyong pura parogo, sa atong leadership, sa atong ministers o sa katikes. Ganiya karon kita dinhi aron sa pagpalawom sa atong Kristohanon nga pagtuo. So kitang tanan naanay pagtuo sa Ginoo. Pero sahay kining atong pagtuo dunay dakong kakulangan. So sa man kahay ipuno nato sa atong pagtuo. Makatikista. Ha? Kung anato o letter N. Kung ang pagtuo punan og letter N, ang mabasa pagtuon. Kay kung ang Katoliko dili magtuon sa iyang pagtuo, si Satanas doon na ko'y pagtuo. Asa man ang mabasa nga ang yawa nagtuo po siya Diyos. Asa na mabasa? Mabasa lang sa Santiago. Kung sabay ko Santiago Kapitulo 2 versikulo 19, mo ning ato mabasa. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Ug ang mga demonyo nagtuo usab ni ana o nagkurog sa kahanok. So kung kita magkatoliko, pagtuo ray ni anato, dayon ang yawa doon ako'y pagtuo sa Diyos, naabot ay pagtuo sa Diyos, ikon sa mga kasayawa. Pareha naman, ang mga ministers, ang mga katekista, nagtuo sa Diyos. Ang yawa po, nagtuo po sa Diyos. So ikon sa mga kasayawa. Pareha na kasayawa, na naay pagtuo sa Diyos. Pero, aron nga malahi ang atong kinabuhi, so dili iko nga kita mutuo lang sa Ginoo. Ang number 1 nga artikulo sa atong Santos nga Credo, o sa man ang numero 1 nga artikulo sa atong Santos nga Credo. Ako unahon ang mga katekista. Ha? Very good. Ang pinaka-number 1 na artikulo sa Santos nga Credo. Usa man ang Santos nga Credo? Kana bang atong i-recite panahon sa atong Santos nga misa? Kanang Apostles' Creed, kanang nituo ako, divided na into 12 articles. Pila na ka artikulo ang Santos nga Credo? 12. Gi-pattern na sa 12 ka apostoles. Dayon ang number 1 na kita nagtuo gayon og Dios. O mao na ang atong kanunay na gina-recite diha sa atong pagrosaryo, diha sa atong pag-celebrate sa Santos nga Misa. O kinahanglan na palakman nato ang atong pagtuo sa Ginoo. Atong naining nobina sa mahal na Birhen nga Maria. Kay kining kasaysayan sa nobina, base mautanan ta anong kitang Katoliko na aman tay nobina. Asa man ni nag-uga ang tubag mao ni. Sa diha ang atong Ginoong Kristo misaka na sa langit. Niingon ang Ginoo nga ayaw sa amo pagpanlakaw. Kay ang mga tinun-an sa Ginoo, especially ang mga apostoles, i-commission man sa Ginoo sa Mateo 28:19-20 nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, bunyagan ninyo ang katawhan sa ngalan sa Ama, sa Anak o sa Espiritu Santo. Dahil ang pasidaan si Kristo,
nga ayaw sa amo pangadto sa mga lugar o sa mga nasod nga akong gipadad-an ninyo. Hulatan ninyo nga mukunsa ang Espiritu Santo. So 40 ka adlaw gikan sa iyang pagkabanhaw, ang mga apostoles o ang mahal na Birhen nga Maria tuwa dito sa upper room sa Jerusalem. Nagampo sila. Mabasa na sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 15. 120 ka mga tinunan sa Ginoo, including ang mga apostoles, ang mahal na Birhen nga Maria, nagnobena sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ni kunsad sa simbahan sa panahon sa Pentecostes. Kung ika-50 ka adlaw nga mao ang pista sa pagpangani sa mga Hudiyo. So 40 ang Holy Spirit ni kunsad sa ika-50 ka adlaw kon Pentecost. Sa ato pa pila sila ka adlaw nagampo? Siyam ka adlaw. Mao na naatay nobena na ang atong mga pag-ampo muabot sama sa pag-ampo sa 120 ka mga tinunan pinangunahan sa mga apostoles o sa mahal na Birhen nga Maria. Mao kita usab magdomina nga diha sa ato mga pag-ampo madungog sa Dios ang ato mga pag-ampo ug mutubag siya isir katumanan sa magbutang nga atong ginaampo. So pangutana, ang nobena ba, ang siyam ka adlaw ba nga pag-ampo biblikal? Gibuhat ba kana sa mga apostoles, sa mahal na Birhen nga Maria o sa unang simbahan, sa unang siglo? Ginabuhat. Mao lang naatay nobena. Ang pangutana, nganong sa nobena sa pagkunsad sa Espiritu Santo, kinahanglan man ang presensya sa mahal na Birhen nga Maria. Nganong importante man nga tuwa dito ang mahal na Birhen nga Maria sa pag-abot sa Holy Spirit? So may tubagan na. Sa di pa na ko natubagon, mangutana sa ako, kinsa man sa 120 nga nagpaabot sa pagkunsad sa Holy Spirit ang pinakauna nga nakadawat sa Holy Spirit? Ang mahal na Birhen nga Maria. So sa 120 na tuwa dito sa upper room nga nagpaabot sa pagkunsad sa Holy Spirit, ang pinakauna dito nakadawat sa Holy Spirit mao si Mama Mire. Panahon sa Annunciation, panahon sa pagpahibalo kaniya sa Dios na Amahan, pinaagi sa mensahero nga si Gabriel, gipahibaw ang mahal na Birhen. Lucas 1:28, mingon ang anghel ngadto sa mahal na Birhen nga Maria, maghimaya ka, puno sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Kung imo nang basahon hangtod sa bersikulo 38, ang mahal na Birhen nga Maria gikunsaran sa Espiritu Santo. Sa ato pa sa 120 na nagnobina sa pagpaabot nga mukunsa ng Holy Spirit na ay isa diha nga nakunsara na sa Espiritu Santo. O gano'ng importante man natuwa sa dito. Kaya mahal na Birhen nga Maria, wala lang nakunsari sa Holy Spirit, kundili ang Holy Spirit iya usab kini gipaambit. Asa mabasa? Lucas Kapitulo 1, versikulo 41 hangtod sa 43. Sa dihan nakadawat ang mahal na Birhen sa Holy Spirit unsa bayang gihimo? Mibakta siya dito sa Hudiya aron duawon ang iyang parente nga nagsabak sa maniya. Kining lugar nga Annunciation nahitabo man sa Nazaret. Nakaabot gyud ko dito sa balay sa mahal na Birhen sa Nazaret. Kanang
lugar na kung diin ni Kunsar ang anghel sa Ginoo si Gabriel sa pagpahibaw kaniya o ang reply sa mga berhen fiat mehe secundum verbum tuum dili kundum atras kundum. Let it be done to me according to thy word. Ang buti pasabot, iyang giakseptar nga kinasingkasing, iyang giakseptar ang kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi ug mao kana ang gihimo nato ng mga lay ministers o mga katekista, giaksept usab nato ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Palakpakan nato ang mga lay ministers o mga katekista. Kung committed kita sa atong commitment sa pagtawag sa Ginoo nato, sama kita sa mahal na Birhen nga Maria. Kanang lugar nga balay ni Zacarias nga pare o ni Elizabeth nga parente sa mahal na Birhen, nakaabot po dito nga simbahan. Ang nagbalog dito sa simbahan sa Anunciación sa Nazareth, ang lugar nga nahitabo kanang giingon sa balang kasulatan, nagbalog dito ang the Basilica of the Annunciation, tuwa dito ang simbahan ng Katoliko. Palakpakan natin dito. Sa lugar sa na dito midua ang mahal na Birhen, nga midua man sa dito o sa may nahitabo siya pagduaw sa pagkadungo ni Santa Isabel o Elizabeth sa tingo sa pagumusta sa mahal na Birhen, napuno siya sa Espiritu Santo. Sa ato pa, ang mahal na Birhen na Maria, instrumento niya sa pagpagkapuno sa Holy Spirit ni Santa Isabel. Nakuha na po nagdili lang di ay ang mahal na Birhen ang nakadawat. Sa diyang nakadawat siya, wala niya suluha ang Holy Spirit sa iyang kinabuhi. Mao nang kung naabot tay madawat nga mga nindot nga kasaykan sa Ginoo, nga ipabuhatay niya tungod sa iyang kaayo, di ko na ito taguon. Kasi natin kahibaw diha ba? Adi na ko ni aning kahibaw na ko, kay ako ra gyud nga kahibaw, ako rin na ay linain nga gasa ni itin. So wa ka mapareha sa mahal na Birhen. Sayo na kami bakta siya. Kami, amo man ng gisakay. Nikapat pa mga ito, pila ka oras na among biyahe. Pero ang mahal na Birhen, iyan ang dibaktas. Tungod kay gusto niya na ipatagamtam ka ng iyang nadawat. Kining kaayuhan sa Ginoo ba nga itong nadawat, dili ka magtinihit. Ato ko din ipabuhakay sa uban. Sama sa gihimo sa atong langitong inahan, kay kini magkapistahan ang naatay pista aron man kun masuod ta diha sa patron nga atong nasakupan. Karon ka ninyong parokya man sa Birhen sa Lourdes, sa Birhen sa Fatima. Mone sa di pa ta mag-open forum, gi paambit nako unsa ang kinabuhi sa mahal na Birhen para masundog nato ang mahal na Birhen kay siya man ang modelo sa atong pagpagalagan. So sa iyang gihimo, sa dihang nakadawat siya sa Holy Spirit, iyan ning gipaambit. Tingog pa lang ha, pangumusta pa lang. Sa English, greetings, greetings. Kita bitaw, sa may atong greetings mo ato tag panimalay, may matag maayong adlaw. Di ba? Maayong adlaw, no? O, kung buntag, maayong buntag. Sa English man, good morning. Sa Tagalog na lahi, dili na kay mabuting umaga. Maganda. Lahi sa ilan, maganda ilan, no? So, meaning, beautiful. Maganda sa ilan. Pero sa ito lahi, maayong adlaw, maayong buntag, maayong hapon. Sa ilan, magandang umaga. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw. So sa ila, maganda sila sa ato maayo. Pero ano, sinunod mo sa sila. Kaya kanang guwapa, maayo, maganda sa bata, di ba? Pero kita kang guwapa, wala ba in love po ka, maayo sa imong mata. So, wala kahibalo, sa ipamumusta na gilito sa mahal na Birhen. Mingon siya sa ato, konteksto ka. Maayong adlaw kanimo akong parente nga Elizabeth, kumusta naman ka?
Di ba mga prophet ako ni mo pag mo ato taglaing balay, di ba? So, tingog pa lang ang nadungog ni Santa Isabel. Uy, niya ang akong parente. Pagkadungog niya, minultok sa kalipay kadtong baka nga iyang gisaba nga mao si Juan Bautista. Nalipay. Nga nalipay? Kay miduaw man ang inahan sa Ginoo. Sa ato pa, ang presensya sa mahal na Birhen nagdala ka na og kalipay. Mao ka na nga si Pope Paul VI, doon ay encyclical na gitawag Christe Matre Rosary. Nga kita makatolikong matuohon, kinahanglan masuod kita sa mahal na Birhen na Maria. Kinahanglan nga palagman nato ang atong debosyon sa mahal na Birhen. Kinahanglan nga palagman nato kung unsa ang mahal na Birhen sa kalabutan sa atong kinabuhi. Kay mao kini ang mga butang nga nalimtan na sa mga laing tinuohan. Sultihan ko kamo ang simbahan nga Katoliko lamang, ang simbahan nga hangtod karon nagpabilin ang iyang dako nga respeto sa iyang Ginoo. Ang mga laing tinuohan isalikway na ang inahan sa Ginoo, kay ang ila kuno ang Ginoo ra ila. Ila pa ning gihimo ang analogy. Nga kung mukaon kag saging unsa may imong himuon. Nakaon na mo saging? O din mo unggoyhan. O sa kanya muna ito magkauntak saging. Di ba itong panitan? Humang sa itong pagpanit, kanon na ito onod. Humang sa pagkaon sa ulo. O sa buhaton sa panit. Isalimay. Sa ito pa, kinahanglan ang atong dawaton mauragyod si Kristo. Isalimay na ito ang inahan. Kay mura na panit sa saging. Huwag na ikapuslanan. Sa ilang kasailang logic, unsa ka, ingrato ka na nga pagkatalunan. Nasanglit, nakadawat na ka sa Ginoong Hesukristo, ato nang i-reject ang iyang nanay. Di ka masundog sa laing tinuohan na. Bahala ilang i-reject ang mahal na Birhen, kita ra ka simbahan. Ang simbahan nga nahigugma sa Ginoo, nahigugma usab sa inahan sa Ginoo. Kay kung ang inyong mayor dinhi, inyong tuuhan ang mayor, respetoon ang mayor sa lungsod dinhi sa Tomas Upos, apan inyong insultuhon ang iyang nanay, unsa kaha ang bation sa mayor. Masuko sab siya. Kay iya man ang inahan. So, simple logic lang. So balikon ko, na ang mahal na Birhen na Maria ang unang nakadawat sa Espiritu Santo o ang iyang kinaiya ang pagpaambit ni anak ng kusuban. Mao nang ubali ko sa pangutana, ngano man na importante man ang presensya sa mahal na Birhen na Maria sa paggunsad sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes, sa nobina sa paggunsad sa Holy Spirit. Mao to ang nabinting nga pangutana nga atong tubagon. Ngano? Aron sa pagsiguro nga ang nikunsad nga espiritu sama nga espiritu nga iyang nadawat panahon sa Annunciation. Kaya nga naman Brad Paul, nasiguro man, kay duha ka klase ang espiritu. Kanang espiritu na mitugdong sa mga mata na nagpatugtog o ginuka, mangapyot na dayon ang espiritu na bad spirit. Pilang klaseng espiritu? Duha, gitawag na Holy Spirit, God Spirit, na ako'y gitawag na bad spirit. Kaganina, naibiyawaan na giingon ni Father, mao na ang mga biktima sa bad spirit. So na ay Holy Spirit na Espiritu Santo
na ako'y espiritu tunto. Karon, nganong nasiguro man nato, nganong assured man ta na ang nadawat ng Holy Spirit sa simbahan panahon sa Pentecostes, Holy Spirit o dili ang bad spirit. Tubag, sakto, kay tuwa dito ang mahal na Birhen, siya ang mugis, siya ang pamatuod na ang nadawat ng Holy Spirit, mauto ang Holy Spirit na nadawat sa Anunciacion, kay wala yung negative remarks ang mahal na Birhen ng Maria. Busa ang Holy Spirit na nadawat sa simbahan, authentic na Holy Spirit, palakpakan ng Ginoo. O mingon ang Ginoo na kining Holy Spirit ang iyang role sa simbahan. 14:16-17 sa Juan, mingon ang Ginoo, gipangayo ko ang manlalaban, ang Holy Spirit, ang Espiritu sa kamaturan, nga makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Sa ato pa, kadtong Holy Spirit na mikonsag sa simbahan natong Pentecostes 33 ano Domine, kanang Holy Spirit na nag-uban ang samang Holy Spirit nga niya kanato nga atong nadawat panahon sa bunyag. Palakpakan nato Ginoo. So kitang tanan gibuy-an sa Holy Spirit. Niya kanato ang Holy Spirit. Mauna nga nangalagad ta as lay ministers. Kay sundo ko nato ang mahal na Birhen. Magbaktas kita, manlakaw kita, manakay naman taron. Kung may tawag ko karko, di man kaya nang ingon iliteral ng panlakaw ka mo, di ba? Komisyon ng Kristo, panlakaw ka mo. Kanya ito siguro, posible na ka manlakaw. O kami, kasama naman ito'y kabayo sa karwahe. O pwede. So, ito naman, ibaktas doon ka sa masak, yung lakaw, katubok na ito ka sa ubay ito. Lite, maglakaw yung mantana, kaya maglakaw. So, ang buti masabutin ng mao, bisan asa ka mo abot pa, ang atong kasing-kasing nagtubod ang gugma sa pagpaambit. Ako, diyon ka ko amay mga hindi karon. Kay birthday ron sa akong ikaduhang anak, ang akong only daughter. Pero gibiyaan ako alas 5 sa Katlaon. Moral, yung ko nga, to kumantong bata ko. So ako na siya, God bless lang sa imo, o makauli ko ron Domingo, pwede na dito lang ko. Ako na sila, paulit na ako karong Domingo ba? Dito lang ko may simbal sa katedral, dahil manihapo na lang ko ni, as mamawit na lang ko ta. Kaya naman, giunang yun nato ni, tawag, na magapaambit sa gugma, sa presensya, sa mahal na Birhen na Maria. Palakpakan. Mao na kitang makatoliko, unsa man gyud ang mahal na Birhen sa atong kinabuhi. Especially sa maingon nato nga natampo sa mahal na Birhen sa atong kaluwasan. Di ato imater ng mga Catholics, ato na sa iyampo, yapel ko sa Rosario, nakaluyan sila sa Ginoo. Ako, mga 3 years sa akong conversion, 2011 ako na-convert, giimbitahan ko sa usa ka community sa Bohol. Dayon kadtong nag-invite nako, naaday siya negosyo. Ang iyang mga tao, daghan man. Dayon dito ko niya ipatulog sa ilang balay. O sa ilang balay, unay po dito iyang opisina. So kato matrabahante, mangadto sa iyang balay. Ito man ito ang opisina sa iyang balay. So may tabo, di sila manlakaw sa ilang trabaho, meaning dili sila magsugod ba sa ilang adlaw-adlaw nga pagpag-empleo, kundi gyud sila magrosaryo. So nindot po ang ihimo sa owner sa usa ka company. So nagrosaryo mi.
Dayon, panahon sa Rosario, ang leader sa Rosario, niingon man, kining misteryo, ihalad nato sa mga pastor, mga ministro, sa laing tinuuhan, nga mamalik daw ta sila, kasi simbahan ang itukod ni Kristo. Okay po, natin nagampo. Natin ay magkatoliko nga nag-ampo nga mga pastor mamalik, kaya ako, nahibulong magulto. Huwag magulta sa akong damgo magkatoliko ko. Neither yun na ni Santo sa akong huna-huna nga sa Allah hindi ay nga-part sa akong kinabuhi, mahimo kong katoliko. Kaya nahimog sa ako sa tinuong na saksi ni Jehovah. Pagka mata na ko kabuo, akong parents saksi na ni Jehovah. Dayon, nahimo pa kong 15 years na minister o pastor, na saksi ni Jehovah. Wala yun na sa akong huna-huna nga magkatoliko. Wala na sa akong pagkabatang ron ba. Pero nahibulong ko, nganon ang katoliko nga akong pinaka-hit nga relihiyon. Nga ako panigi-attend nga gubon nga relihiyon. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to destroy the Catholic Church. Mabitaw sahay, i-reflect na ako ang pangalan. Isa ka anak ko? Paul San Pablo Alima. O na, kahibaw mo kisa na San Pablo. Sawa pa si mahimong Santos. Ang iyang pangalan si Saul, si Saulo. Saul. Dayon sa mayang trabaho, manlulutos, manggugukod, pamatyo niya ang mga sumusunod sa Ginoo. Ako hinulawin ko ipatay katolikuhan. Hindi ko kapatay. Pero ipatay nako sa ako mga puong. Kaya ako mang atakihon ang simbahan ng Katoliko. Ako mang gi-studyhan how to destroy and attack the Catholic Church. So, pareha kon may lugar ni San Pablo na may similarity nga tigdao sa simbahan ng Katoliko. Pero sa may hitabo sa kinabuhi ni Saulo, sa dihang miadto sa Damascus, nausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Mauto ang sinugdanan sa iyang conversion. Mautong nausab ang iyang kinabuhi, pati ang iyang pangalan nausab. Grabe no? Di lang kay ang kinabuhi nausab, mismong pangalan nausab. Pero kamo, o mag-usap mo siyang kinabuhi, ay punos pa inyong pangalan. Diba sila mumailahan silang asawa? May ito pangalan. So, mauna, ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, sama gyud sa mahal na Birhen nga Maria. Ang mahal na Birhen nga Maria, gitawag sa Dios di adtong panahon nga complicated ang sitwasyon sa kinabuhi. Nga pwede raon ta nga balibaran ang kabuton sa Ginoo. Kay nganong pwede balibaran ang Ginoo igasama ito sa Ginoo free will. Libreng pagbuot. Pwede ba yan nato na balibaran ang tawag sa Ginoo? Kung gitawag kaniya nga magli-minister, pwede ba yan na balibaran? Hindi ko Lord magli-minister, dili pala ko Lord takos. Sabi nang tiguwang na ko Lord, rayumahon ako. Di na ako maagwang na Lord na magservisyo. Hanap na ako mata. Pwede mo baliban na nanta. Pero kung niya ang malinhiron, kayo nga inyo malibari ang Ginoo. Taliwala sa inyong mga sakit na siguro na natin maintenance. Mga senior na uban, may lang ganit at 20% na discount. Malibay lang taana, no? Mga katikista, mga retired na. Usahin ng ubang katikista, dili ka mo ha, giango-ango na po ng ubang. Nagipalod-lo ba? Ikaw, ang naman lagi, makalimot na lang ka, di ba? O, nagani katikista, ay silingang born again. Sige, sulukon sa born again. Mayroon din ang born again na
kamong makatoliko, inyo man ang Diyos-Diyos si Maria ninyo. Napay inyong debosyon na Birhen sa Rikla. So, ang Birhen sa Rikla, ingon ang natiugbog ang katikista, o sa katulad ba? So, panahon man ito na Domingo, dahil na may kasaulugan sa pulong, le minister na yung sa baryo. So, samtang nagkausulugan, human sa kausulugan, na may dalang mga bawal mukaon man dito sa kapilya, sa likod. So, ang katikista, nag-istoryahan ay sa iya pong kauban na katikista na tiguan. Ikaw na katikista na, sister, naamang ko silingan, sister, na born again. Sige mag-yuto, panumbay, tauto na nga itong matinuuhan, daghan siya mapangutana, o sa'yo na ikatubag, kasi mapangutana, pangutana din sa born again. Ay, di pangutana din ko, sister, na unsa, namang unsa na Birhen sa Rikla. Ikaw, nagkibawa ka unsa na Birhen sa Rikla. Na, mura kita na, okay, baluanan. Karon ang lead minister na nag-serve dito sa KSP, nakalungod man, yung sa kanyang tapikan niya, ay, kuan man God Brad, ang among silingan para born again, sige maupog sulungon sa balay, ito pa sa Biblia, sa pangutana, di na mo katubag. Ang sa mato ingon niya Grigla, sige sa mato Grigla, ay, ingon lagi Brad, ang among silingan na born again, nga ako na Birhen sa Rikla. Kung sa parang Birhen sa Rikla, Brad, di, miingon ang minister, kadugay niyong mga katikista, nagsebo sa katikista, wa pa rin mo kahibaw kung sa Birhen sa Rikla. Di asyon sa mga katikista, na nahibaw ang minister. Yan ang minister na, kadugay na mo sa katikista, wa pa rin mo nahibaw na. So, gituhan sa katikista, na nakabalo ang minister, kaya i-review man sa minister, di nalipay ang katikista. Kung sa mga Birhen sa Rikla, bro, aron mo mahibalo, grabe pa tulad-tapit po na ko, minister, aron mo mahibalo, kanang Birhen sa Rikla, mauna ang atong paghandom ni atong gidugo ang mahal na Birhen na Maria. Maayon na ipakugod sila. Sumaw na siya, makaigsuonan ko. Nga, kita mga katikista o mga ministers sa atong intro maganina, dili ko. Nakita na ito o Ginoo, bisan kami, ang mga pare, nagpadayon gihapon sa pagtuon. Kay daghang tag-tunan sa atong pagtuo Katoliko. Ug usa na ini ang atong pinakamodelo sa pagsugot sa sugo sa Ginoo, ang mahal na Birhen na Maria. Wa sa pabaliban ha? Pwede yung tagtong balibaran. Ano? Kung sa may rason na pabaliban siya. Una, ipangasawa man siya. Naalaman siya ay lalaki nga sinayuran naman siya. Pero wala pa sa hilabte. Kaysa una, di man yung pwede hilabtan. Karon uso naman yung cash advance. Sa una, ang babae dad-on gyud sa altar sa kaminyoon nga Birhen. Muna'y dako ang kalahian karon, mo nang kabong mga babae nga pa naminyo, ang bingi ang inyong pagka-Birhen. Sunduga ang mahal na Birhen na Maria. Nga bisan sinayura na, karon na ba, pangasawa na, ipadana din ang anak sa lalaki. Kaya natin na? Ha? Mao pa ganit pagpangasawa nga magsabot, nga magpakasal atong buwana, gipa, dala naman sa kinikanan ng iyang anak dito sa nangasawa ka riyan. Di, nabuntis, napusko ng kasal. Lahi ang mahal na Birhen na Maria. Siya sinayura ng lalaki nga mo si San Jose,
niabot ang kabubuton sa Ginoo nga magmabdos ka. Ang makamabdos na ba nimo, dili ito si Jose nga nangasawa nimo, landungan ka sa gahom sa Holy Spirit. Kaya ba kung sa implication na pagkadako nga problema na nga naman sa ato pa magmabdos na siya nga dili sa iya nangasawa ka niya. Ang pagkakana unsa man kay bation ni Jose kung ang iyang sinayuran na iyang girespetahan ang pagkababae na mabdos di ay di na ba siya ang bana. So ang tendency, ang possibility na naay duda kay pwede ba di ay na magmabdos na wahilapte sa history sa kalibutan never man nahitabo na naay nagmabdos naghilaptan. Ha? Sa amo bitaw na amay na mabdos tapos buutan na ba ito na anak dili maglakaw-lakaw ba naaragin sa pibi sa balay deny ito nga bata, deny sa katilingban ba nga pagkabuutan ng imong bata sister no di ka magsuloy-suloy niaragin sa balay. So grabe yun ang pagrespitar pagdayeg sa katilingban ni atong maumbayhanan pero unsang pagkaunsaan ng diburot ng tiyan di pagkaburot ka yan ama tao na ibulo ditubo man ito mo man ibaran. So wag kayo nagduda gingon na ka ng ginikana kuan mo gulni marag tumor man siguro ni marites po kasilignan di ba mo marites unang bayo ka na sister so man mo anak nga mo gidako man tiyan ada yang udah dengan anak kuan ni sister tumor di ba ka tumor mo dako man pero hadi na usay nagapangganan ng makuha tumor dako tiyan ba tumor karon pag-abot og siyang kabulan naamay ni uha di ito tumor unsa man ito tao ba tao. So dili ka pwede mo ingon wala gyud na sa history nga naay ni mabdos na wa hilabti lalaki pero karon pwede na nga kay na may injection ang sperm cell sa lalaki kuhaon preserve sa laboratory o ban ibutan na sa refrigerator pero ba sa ilang butangan sa laboratory tapos paralitan ikaw gusto mo palit gusto na ko ako anak mura kagwapuhan ni Piolo Pascual di palito nimo ang sperm ni Piolo pero dili mo mag-sex ni Piolo Pascual i-atol nga fertile ka o i-insert dito ang sperm nga gusto hamin mo palito ka na sa mabalik dito ang sperm so gusto mo gwapo so man mistiso mo na sperm yan mo na siya. So naunsa naman unsa may implication na kung dawaton sa mahal na Birhen ang pinakauna na si San Jose magdudag dautan mahimo siyang i-disrespect ni San Jose. Grabe na ko kapag respeto nimo magpapurot na matay ka. Di ba mamanay kita malaki? Di ba mamanay siguro mo ganun posibleng mahitabo ka? Meaning makaguba na sa relasyon sa si San Jose o sa mahal ni Birhen. Ikaduha na pinaka delikadong implication ni ini kaysa balaod sa mga Hudiyo sa Israel. Deuteronomio Kapitulo 22, 25 hanggang 28, pag ang usa ka babae sinayuran ng laki unya magmagdos o mapruibahan na dili iya
sa nangasawa kaniya ang iyang imamdos ang sentensya batuon sa katilingban hangtod sa kamatayon. Makaako kay San Jose sa pagbato sa iyang sinayuran na si Santa Maria ay hinigugma. Sakit na sa part. Nahibalo ang mahal na Birhen na mao kana ang implikasyon kung iyang dawaton akabuton sa Ginoo na magmabdos siya sa lalang sa Holy Spirit. Pwedeng bumalipat. Apan, wala palibad. Gidawat niya, matuman ang imong giingon ng ikadako. So may nakita ko. May mabdos yun. Pero si San Jose, kay nagpabilin ang respeto, gusto niya nga buwagan si Santa Maria sa sekreto ko. Kung dawato nato ang kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi, sama sa ipakita sa mahal na Birhen, no matter what, mao kini ang implication, ang Ginoo mutabang sa pagsulat-sulat din. Ang sagihin mo sa Ginoo, ipadamgo, ayaw, ulagi. Kay ang iyang limabdos, lalangman sa Holy Spirit. Sumuna kita mga ministers, mga katekista, pagdawat nato sa kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Doon ay mga problema gihapon na ato sa kubang mo. Pero nakanindot ba okay na na doon na may problema mahitabo, ang Diyos na atong gialagaran musukli sa liana sa pagsulbal sa atong problema. Palakpakan natin. Sa panaw sa Holy Family, sa mahal na Birhen na Maria ni San Jose, kauban ang batang si Jesus. Kinabuhi kadto na naang Ginoo nila. Physically doon. Kita umatay kikugos-kugos ni Jesus. Ato nakita ang replika na Hesus Kristo. Nga naglarawan, nga buhi siya, nag-exist siya sa kalibutan. Kay naa ang larawan niya, mapahinumdum nato nga naa yung Kristong namatay, ilansan sa krus para nato. Pero lahat dutong ang mahal na Birhen o San Jose nga, ilang physically na uban ang Ginoo ikan sa pagkatao, nagkamangkama ang Ginoo ni tuon sa ang paglakaw, atol ilang uban-uban sa ilang mga panaw. Pero kadtong pag-uban sa Ginoo sa ilang kinabuhi ito nga dili kay walay problema. Sa ato pa kung mudawat po ta sa kabubuton sa itong kinabuhi, di po na kinabuhi nga wala tay problema. Magli-minister ko para wala ko'y problema, di na. Tinupon. Magli-minister ka, naagihapoy problema. Ngayon ka, magkatikista ko para wala ko'y problema. Yaman na. Naagapo kay problema. Magpare ka, sa may imong sugdan ng mga bukasyon sa kinabi sa papalasino, naagihapoy problema. Pero sa may nakanindot, kaya ang Ginoo, uban man sa imong kinabuhi, magka-problema ka man, ang Ginoo nga ni-uban mo, mutabang usap sa pagsulban mo, kay kauban lang mo. Di ba pagkauban ka, kung maproblema ka, madamay po ko? Kaya pagkauban lang ka. Sa ato pa, kung kita mangalagad sa Ginoo, kita magkinabuhi na uban yun ang Ginoo sa kung kinabuhi, na ay problema. Pero ang nakadabis, kay siya na Ginoo ka nag-uban nato, di yun na magpasagal. Mutabang yun siya sa pagsulbat sa imong problema kay giuban na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Palagpagan nimo. Mauna sa atong pagpakabuhi sa kalibutan, uban nato si Mama Mary. Mabitaw ni karon gitawag rin nga Synodal Church. Kana bang magpanaw ka baga magduyo? Di ta pwede mamiya ato mga tiguang, wala to nato sila. Kung pwede lang ato mga pilay. Di ba ta maguna-una pa? Turato ka dito ba? Ikaw na kauna dito, ang imong kauban naulahi. Synodal meaning nga magdungan ka sa atong pagpanaw. Ikaw nga lagsik,
pwede kang muminor aron bulaton kadto mga nagtikang nagkiangkian na nagkiangkian na sa pagpanaw hantod na kitang tanan magdungan pagpakaabot sa kaharian sa Ginoo. I-consider nato ako ba? Ikaw taas na kahibalo, pwede ka magpaubos para sa kanaba imong knowledge pag nila nga ipambit mo ito sa ubos nga kung pwede lang ang mga lizard sabton i-simplify nimo para ang uban magkasabot. Di kay pahiturato yung istorya, hindi na ka masabtan. Ang mga tao ba nagtanaw mo, lamit ito yung mga ipahistorya. Hindi man ito masabot nila, ito man sa ubos. So mo nang simbahan. Mo nang atong panaw, kauban sa mga uban ta sa panaw. Sa tanan ng mga santos, kay communion of the saints nata. Uban nato ang mga anghel, uban nato ang Holy Spirit, uban nato si Kristo diha sa bayhon sa Eucharistia. Kini akong lapas. Ang mukaon sa munod, unsa man? Ako ana akaniya ug siya ani akanako. Juan kapitulo 6, 56 hangtod sa 58. Gitawag na nga intimacy. So, mao na ang nakanindot sa atong simbahan nga naman, kompleto ta. Natay bumamere, natay Eucharistia, natay mga santos. Ang sa uban, sigit na santos ang ila. O hitudian. Pero sa ato, ang mga santos. Ngunit kita mga Katoliko, kining atong simbahan, tinuod dun kung di pa ni tinuod, di ko mabangin din Siya ba kita po naman yung maulaman na yung relihiyon? Dili tinuod na ang kanang relihiyon parihara. Kalahi, sa tinuod lang sa tao, sa mga Amerikano, Negro, Koreano, Pilipino, iparihan mo ng simbahan nga gitukod sa Ginoo, kalahi ang diferensya nila. Ha? Sila walay mamamere, tanay mamamere. Pariha na. Pariha dahil na imong silingan o inahan, ikaw na inahan. Pag na ay inahan ang pamilya, intact na ang pamilya. Kaya ang tinuod na pamilya, na ay amahan, na ay inahan, o na ay mga anak na nagpuyog isip man nagsuon. Kung ang imong silingan, way nanay, tatay ra, broken home na. Ang amahan di amahin mo sa kalayo na. Pag kalayo ra sa simbahan nga way Santa Maria o sa ato manaa, kaya ang simbahan, ang pundok nga way inahan, pareha na sa pamilya way inahan. Mahimo ng broken family. Mo kita na lang tinuhan, nakamungkag-mungkag na karon. Diba? Nakarinig mo? Nga miabot na ta o more or less 50,000 Christian denominations. Samantalang ang itukod ni Kristo o sarat. O sa naging ni Kristo? You are Peter, and upon this rock I will build my church. I will build my church. Wa siya mo ingon, I will build my churches. Meaning, numerically one, isa lang. Ang itukod ni Kristo. Ang Katoliko, from Pentecost, 33 AD, total 25 naman kakaroon. Na-continue. Nagkalit ko ni Noong Salot. Samantalang ang mga non-Catholics, ang nakik-away sa simbahan na ni-adinhi ang inahan sa Ginoo, nagkabungka. Munang timaan na ang pagkawala sa presensya sa mahal na Birhen sa ilang simbahan, mauni ang hinungdan nganong nahimo silang broken churches. Katubit ang ipatay na debater sa Charles Kirk. Mo na giingon niya nga evangelical ang ilang protestante
nakulangan sa pagbibinarit sa mahal na Birhen. Wala simbahan Katoliko ang simbahan na nagrespeto gayon sa nanay sa Ginoo. Palakpakan na ito. Kung sa man ang role sa mahal na Birhen sa simbahan o sa atong kinabuhi. Nga naman na ang Ginoo na manluluwas, mianhi man sa kalibutan, mihapit pa man sa mahal na Birhen na Maria. Pwede ba nga ang Ginoo gikan sa langit, mudit so lang sa kalibutan na mahimo ng tibuok tao? Pwede dili. Pwede. Because God is omnipotent. God is all-powerful. Mahimo sa Ginoo tanan. Nahimo gamit ni Gabriel. Kailan man ni Gabriel? Ito mga ngayon na ba? Ako kisgutan. Nagikan mo sa langit, di ba may adto sa Nazaret? Dahil yung naging-istorya sa mahal na Birhen, ang tanan, natawa na ito. Gimagdos na ito, tao o sa pa, ni dako, pagkadako, mi adto na sa mahal na Birhen. Mali, o ba ito? Mi aperman to direksyon ikan sa langit, may sa kalibutan, nakik-istorya sa mahal na Birhen. Nag-face-to-face sa istorya. Sama-sama ito ba? Nakulit sa inyo, tubangan. Istorya ko rin yun. Huwag mang tubagi pagkatao. Pwede naman ang Ginoo sa Kristo mo anak. Kaya Ginoo mo siya. Nahimo ka ni sa anghel na iyalang binuhat. Siya nahimo na magbubuhat na di makabuhat anak. Puno na ang lalulutin. Pwede. Pwede nga ikan sa langit, si Kristo, ang second person of the Holy Triune God, mulukso din sa opos, tumas opos. O buhayon ako si Kristo, luwason ko kamong kanan. Nga ito pag langan-langan, pamaniling siyang kabuang, ibuntis pa man, magkamangkamang pa, hantod pa madako, mo edad pag 23. Ha? Ano dapat mong pasikot-sikot, britso na di ka sa langit, dahil mga tugat, kadang utos ang kristiyan, di ba ka? Wala na ng langan pa, muhapit pa po dahil sa mga santos, muanto pa mo sa mga pare, diksyo na sa Ginoo. Mamaya lang mo sa sotis-sotil ka ba? Kung maon na, ako pang Ginoo, dito sa kalibutan, kung maon na konsepto nila nga, ang mag-ampo, direktogan na, ay na muhapit sa mga santos, kumpisal na mo, dito na mo sa Ginoo, pahiturato lang na dito sa Ginoo ba? Pwede po sa himuon ni Kristo. Pero nga nang di man ako na himuon ni Kristo. Di mo na ito sulbaron karon. Nga naman, na kinahanglan pa mo hapit, mo na ito sulbaron karon. Mo na akong pahimukatan karon nga importante ko ang mahal na Birhen. Kaya kung di na pa importante, nahago-hago ng Ginoo. Kabalo magngano, nganit siyang muhapit din ang akong premise. Hebro, Kapitulo 9, versikulo 22. Walay mahitabo nga kapasayloan sa sala, gawas kung adunay dugo nga ipaagas o ipatulog. Ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan aron tukson tagluwason, kinahanglan siyang magpaagas og dugo. Klaro? Aron ta maluwas, kinahanglan na ay dugo nga ipaagas. Karon, kung ang Ginoo gikan sa langit, mulukso sa kalibutan, ang kaluwasan na kinahanglan ng dugo, o huwag may blagbang sa langit. Asa man sa dugo may patulo. Kung Diyos ang muluwas, kung Diyos ang motubos, ang pangutana, unsa man ang nature sa Diyos, tubag, Juan 4:24, God is Spirit. Unsa may Espiritu?
Lucas Kapitulo 24, 39, unang Korinto 15:50, ang Espiritu walay unod, walay bukog, therefore wala usay dugo. Kung ang Diyos mao'y mutubos, dayon Espiritu man siya, ang kaluwasan na kinahanglan magkaldugo, o sa bayan ipaagas na dugo man siya, Espiritu man siya. So laki na siya dugo, kay laki, white blood bank sa langit. Kaya kung naapay blood bank dito, ang Ginoo magbit-bit o isa kabalding dugo, lokso sa Tomas Opos. O iyan, buwag dugo sa mga katikista o sa mga minister. Sa unsang paagi nagkadugo ang manluluwas aron mahimo ang kaluwasan. Hebro Kapitulo 2 versikulo 14 sa may gingon, sa Jesus kining Ginoo nga nagpaaga sa dugo, sa Jesus sama kanato ka mga tao, nakaambit siya sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Pangutana, asa siya gikan dugo? Wa bay labot so siya to. Kaya ba so siya labot? Dugo ra ba ito sa mahal na Birhen? Sa ato pa kining dugo nagigamit sa Ginoo sa pagtubos, pagluwas niya sa tanang Katoliko o sa mga dili Katoliko, nga mo to ini, gikan ini. Mo kana ang dugo agiambitan sa atong Ginoong Kristo, giluwas ang mga Katoliko bituo ini, giluwas usa ang mga Protestante wa bituo ini. Unsa man sila? Ingrato? Kita di ka makalimot na may utang ta, ining bayhana o busa, respeto nato siya, kay nga naman kabahin siya sa atong kaluwasan. Palakpakan na Ginoo. Bahalag dili mo motuo sa mahal na Birhen. Kami magpabilin ni sa among pagtuo niya, nga naman kabahin siya sa kaluwasan na among naangkon sa dali pabuhagay ni Jesus na iyang anak, ang kaluwasan sa makag-usap nato. Palakpakan na Ginoo. Mga bisan pa magkabungta ko rin yaw-yaw, di yun ka mahuman. Mga naanat parto ugma, dito ka magtiwas. Pero og mga ako, dili ko din maoga, inyo na dawat. Ang wa magkaanhe, sorry na lang, inyo na tanong lang sa video. Kaya pwede na akong review ko. Kana akong record ako manayakot sa YouTube. Kunya, sa di kong manlakaw, no? Pangayo mo sa ako sticker. Mupilit din ang sticker. So, bato mo sa inyong app, sa inyong YouTube apps, i-type name Catholic Crusader Paul San Pablo Alima, mo appear ng green nga logo. Subscribe dahil mo. I-review ninyo kay karon sayop na gyud sa mga Katoliko nga mo ingon tagwa mami kahibaw naa na tay daghan nga mga access na mahibaw ta. Apa ko'y libro Kalibre 45 pwede ni po sila. Di po na siya magkapatay, magkabuhi na sa pagtuo. So nagsabot mi ni Brad Nicodemos na kung panalitan ka wa mo'y kwarta, pwede lang ibilin ako ninyo. Ipakutang na ko ninyo. Bisan pag 10 gifts, musugot na ko. Nga naman, kaya purpose ini, naagyo tayo pang depisa itong pagtuong Katoliko. Kaya nung kita ini, kita bangantag kapin, more or less 50,000 churches. Ha? Nakita ko din, gamay na kayo. Nagabot din eh. Na kayo maabot tayo sa bulan din sa Tomas Opos. Bantay-bantay mo. 50 na guni kapin. So nagabot, pinahay pa na sila. Moabot ang panahon na maabot na tanan eh. Sirkuluhan na kasi lahat. Ito silingan, Baptist, Pentecostal, Born-Again. Na, libutan na tayo eh. Dahil wag natin tuntuon, mapilbigit tayo eh. Ngunit karon, kinahanglan na tanga ang atong pagtuo, di na pwede tutuo lang na. Buta nga na gadat og letter N.
pagtuon sa imong pagtuong Katoliko. Kay mauni ang tinuod nga pagtuo. Ha? Mao nang kita pagkatoliko kay ni ang tinuod sa buhaton nato. Matininuod. Sila gani gawa sa tinuod, tinuod magani. Kita na mahinuon nga di sa tinuod maninuod ta. Di gyud ta magpaalkansi. Ayaw paalkansi. Ha? Kinahanglan naligya ulta sa atong pagtuong Katoliko. Kay oras na sila mag-house to house na nanatay katubang. Basa mo sa Kalibre 45, kuwa mo'y dalang kwarta to Peter mahinaona. Kung dalang ka na simana, mahatag mo kabay ka sa 25 pesos. So, impaso na nyo sa katuit, musugot na rin ko. Baka namin nandot, masindot na bro. Ipajikas sa pagkulang ni Brad Nicodemus. So, kamong tanan, the ministers, katikista, pagdala mo isa kopya, ilista lang ko kay parta. Kaya ako, magpaabot na ko, ano sa ako ninyo kaloyan na magkabayad mo. Basta gusto lang nako, naghihimo ko ninyong libro para ang matag Katoliko doon na hinagiban na atong magamit sa pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Palakpakan na gina. Ayaw kalimot sa atong sticker, mapilit na eh. Pwede na ipilit sa iyong akta, so isulog sa mas opos. Bukan siya mga cellphone ba, sa tayo ito, sa libro ba yung kapilit. So, ang atong oras, alas 9 na hapit. So, sa ako nang iingon, natasa man akong turno. So, proceed ta sa question and answer portion. So, mudawat ko pangutanan. Magutana mo, ako Brad Paul si Juan de la Cruz, the minister ko. Mo ni Brad Paul, ang gusto nako nga matinawan ko ini ba? I mean, nalibo pag ko ini mag-part. Base na kay katampo. Ginamit ang palang kasulatan o ang mga katekismo atong simbahang Katoliko, at least kita makaulit na sa atong balay, at least hayag-hayag na ang atong pagtuo. Posible na tamang katubag, dahil sa ako nag-iingon, dili na mo in-din mubasa ta, maminaw ta sa mga programa nga makapalit-on sa atong pagtuo, makatabang ba sa pag-silsil sa mga Kristohanong pagtulong ang Katolikonhon. Samtang naglaba-laba mo diha, instead nga maghihapo sa buwa, magplimo sa inyong luto, maninaw mo. Samtang naguna-guna mo dito, paminaw mo, nagluto mo. Ako ganito, sa maligo ganito mo, play ganito, kaya di na ako sayangan ng panahon na mulabay ka. Nagbuhat na din ako tayo, double ba nga ito, ano mo naman, trabaho ta, dapat tayo ma-learn, doble ang panahon ayaw yung sayangin, kaya di na mabalik ang panahon.